Lord, we love you. Hebrews chapter 12, verse 14. Follow peace with all men. Nya, sundan yung pagidait sa tagsa-tag sa katao. Unholiness. Kaya ang pagkabalaan. Without which, no man shall see the Lord. 15. Looking diligently. Magbantay sa makugit, lest any man fail of the grace of God. Nga basi, miskan sino sa inyo, ma-fail sa grasya sa Diyos. Lest any root of bitterness. Basi, may ugat sa kapait, springing up trouble you. Mag-ibwal kag magadalasang trouble sa inyo. And thereby, many may be defiled, kag madamo sa madagtaan. Let us, the Lord, help us this morning. Heavenly Father, we love you, we honor you, we magnify your name. Once again, we submit before you, we bow down before you. We adore you, we enthrone your holy name, Lord. You are gracious, you are wonderful. We come before your presence, Lord, with all your mercy and grace. Nagapalapit kami sa imo. We trust in your goodness and your faithfulness and in your holiness, Lord. And we confess today, this is a good morning, this is a good day that you have given upon us, Lord. We confess today all that is good, all that is blessed of God, all that God has designed for us, all that God has in store for us shall be ours today in the name of Jesus. We confess today that we are blessed coming in and we are blessed going out. We are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. For God has made us sit together with Christ in the heavenly places and given us the power to trample snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemies. And nothing by any means shall harm us. No weapon formed against us shall prosper, Lord. For the Lord will send angels, will send His angels to take charge over us, to keep us in all our ways. Whatever we do, we shall prosper, Lord. We shall be like a tree planted by the rivers of water. We lack for the good things. For the Lord, you are supplier. You will supply our needs, Lord, according to His riches in glory in Christ Jesus. We are thankful to you, Lord, for the abundant grace that you make all things graces abound toward us. We have peace, we have joy, the Holy Ghost. We have all the love that we have, Lord. We are thankful, Lord, that we have the benefits of the Calvary today. We are thankful, Lord God, that by the stripes of Jesus we are here, that we have been washed by the blood of Jesus. We are thankful to you, Lord God Almighty, that all our sins are forgiven, all our iniquities, our sins are forgiven, Lord. And by the stripes of the Lord Jesus we are healed. We are thankful, Lord God, that no weapon formed against us shall prosper, Lord. We will not fear what man can do unto us. For if God is with us, then who can be against us? Lord, we come before you, we stand before you in your faithfulness, in the multitude of your grace, and the multitude of your love, Lord God Almighty, and the multitude of your mercy that you have showered upon us. Once again, we lean on you, and we depend on you, Lord God Almighty. You know our hearts and our soul, Lord. Nagkasali kami sa imo. We lift up your name, Lord, sining aga, Ginoo. Look upon our hearts and our soul, mga kinulanon, Ginoo, sa inyong kauturan. Speak unto us this morning. Speak unto me, Lord. My mouth, use me, Lord. I depend on you and I lean on you upon the Spirit na mag-move sa amon tunga, Ginoo. We lean not in our own understanding, but in everything we do, we trust in you. For not by might nor power, but by your Spirit, Lord. But by your leading, Lord, that we can able to do sa mabutang ginatay mo ko sa amon. Have your way, Lord God. We declare there's going to be healing today. There's going to be healing today. There's going to be deliverance this morning. There's going to be receiving of your Spirit, Lord. Baptism in your name. Convictions, repentance in your name, Lord. God Almighty, we love you. We love you. You are faithful. We trust in you. Jesus Christ, you are the high priest of our confession. We believe in you. We surrender before you everything. Lord, we need help. We need you. We love you. We can do nothing without you. We honor you. This is our trust and prayer. In the wonderful name of Jesus Christ, our God, our Savior, our Father, we believe. Amen. You may be seated. Na inabatian ko lang ang story sa isa ka picture. Maybe this was 1992. Sayang niya, ng 52 years ago, hati ka mo plaka para maintindihan nyo karon. 53 years ago, may isa ka galan
giant, ako nga bayguros ka namin nga klase sa puno. Ang ginatawag na redwood. Sa Amerika, may ara na sila daw nagaprotect bala sa mga redwood nilang mga nga makahoy kalagko sa state sa California. Sa kanami sa Simpo, suddenly, ang giant nga tree nga katakot-dako, pumila na sa centuries, natumba na sa gulpi. Kagdako ang iya paglagabon. Great was the fall of it. Dung grabe, tanan nga tupan niya galagabong gid. Dasol, pasa sa mga bato, sa mga forest, natapos siya kabuhi for 12 centuries nga life sang inang grabe nga takot-dako nga puno. Daw monument na sa sanctuation sa Diyos ng a giant in the forest 52 years ago na iya kabuhi natapos ng dason sang pagkatumba sila ang seksyon sa stamp pala sa ugat na gina sa iyagi na ginalinan ging preserve ang United States Forest Service ging preserve nila nga ging talk nila dason may ginatawag na study about sa science of tree. Diga-study sila sa science of tree about sa ring chronology. Ang may tawag sila nga ring chronology. Makita niyo sa, kung makiyad ka mo sa kapuno, ini sa circle, na gamay na nga version, takot-dako, ginto yung puno. Sa makiyad ka sa puno, halin sa daw niya na, makita niyo na nga may mga circles na siya. Doon may mga rings, may mga circles na siya. Na nagalibot na dako, pila ka circles, pila ka rings. Sa science, sa Amerika, may ginatawag na study of science of ring chronology. Pag sa ring chronology, dapasunod sa natabo. Ang event, ang natabo, pagi sa ring na makita nila kung ano natabo. Na-discover nila ang pagkatao sa puno ni, ang kamatayon, ang iyang, ang cause niya, ang life or death niya. Nakita nila pagi sa study nga muna. Nagbalik sila sa pasang tree. Kagdibigan nga na-discoveryan nila ang sekreto. May sekreto ang tree. I-find out nga ang tree nag-agi sa countless nga seasons. Countless nga seasons pala sa tree sa Pilipinas. Duwa na tag-init tag-araw sa ibang country. May 7, guro, 7 o 4 ka seasons sa sila. Different nga mga klase masakit nga nag-attack sini nga puno. Nga nag-try ka mag-attack sa pag-destroy, pagbuba. Dason may mga ginatawag na punggos, mga punggos na mo nagkakaon sa mga puno na. Dason may mga may araman sa mga puno nga tumba sila, sagwa, bakod pa, mayong lawas, pero pagkagulpi lang, wala hangin. Gulpi lang na tumba, kaya galing susunod, may mga small, tiny mga insects nga sa sagwa at hindong pa, bakod pa. O gulpi lang, kipot ka lang, gulpi lang sa natubalay. Sa sulod sa gali, ginaot-ot siya sa mga gabmay mga insekto. Nga sa bakod pa sa sulod halo na siya. Huwag na unod. Soon, sang first year niya, may sa katuig nga naigo sa sang lightning. Naigo sa sang lightning, kay tungod nga may storms ginagagis ko buwi sa puno. Nga storms nga nag-blow, nga nag-come against sa para mag-destroy siya. Kag nag-create sang large na scars sa stumps, sa huge stumps, kag sa bark sa tree. Pero, biskan na mo ito, nagyan niya tungod sa kalayo sa lightning, nakasurvive siya japot. Nakasurvive siya sa lightning. May stamina sa mga withhold against the power of lightning, against the fire nga impose ang lightning. Nakabuwig sa Japon. Kag through the evidence sang ring history, pag sa ila pag-study, may revealing understanding sila nga ang tree may sa iya life may ginatawag na lean years kag pat years. Magsiling din may harag diyan tayo nga kapigado gid kaniwang gid siya kanugit sumit tayo man nga katambok siya. Madiskubrihan nila kay nga sa mga circles may mga ara nga nipis ang circles na super pila magdabo ang distansya. Halin sa 1 inches, gulpi lang mag 30 inches ang distansya means nagtambok siya. Sa mo ng tayo, sunod niwang, sunod tambok. Tapos, na-pan-out nila, nga about sa year, sang na-discover nila, nga ang puno, may 100
ring sobra ka 100 rings. Ang isa ka rings, nag-represent sa isa ka growth or butang ka 1 year of his life. Tagaring niya, isa ka sa tuig, isa ka ring. 2 ka tuig, 2 ka ring. So, nag-growth siya, dipindi ang weight sa niya ring, dipindi sa kung tampok siya o nimang siya. So, niliskubriyan nila, nga may mga expansion, iban may mga growth period, iban wigit. So, ang ini nga tree, nag-overcome sa great crisis. Kaya makita mo lang, may mga butang, may mga samad sa area, may mga sunog, may mga butang na ututan. In the year 1820, inang puno ang redwood, higanti nga redwood, nang may growth sa Indians nga nagsututod kalayo lang, mga Indians. Sa palibot, sinangat ako nga puno. Nagsunog sila kalayo. Tapos, pabayan ng kalayo, hasta sa kuling ang kalayo na naglabot sa puno. Nag-affect sa north side sang inangat ako nga puno. Nag-produce ang fire sa sunog sang giubra sa mga Indians sang 13-foot scars. 13 foot? Grabe nung taas. Pila ka doble ko tuwa. Ang scars siya naging paik. Kaya tungod sa fire nga naka-control. Ang 13-foot scars siya, nga nag-burn up sa portion, ka-importante, kaya gatin to sa natabo, sa root system din mayo, sa ugat ginayon. Ang puno, abin nyo lang, tagpo lang na nag-ugat gagwa, may mga rootlets pa siya. May mga gabay pa siya nga, amo na siyang gagwa sa mga nutrients, ka mga vitamins, mga sustansya. Dito kinapiktahan, kaya dito kita na yun sa part sa piyak ng site, na ang mga roots niya, amo ginang naigop, amo ginang nasunog. Dason, nga nag-effect sa iyang kabuhi, kag sa foothold siya. Dason ang ining tree, naga-weight 500 tons, grabe. Sabot tay-tay na makalabay na 10 tons, 15 tons, ni 500 tons, 5 ng 500 katonelada. Dason, ang height, 320 feet tall. Grabe. Kataas, 320 feet tall. Imagine mo na, no? Ano, katakot-ako, kagiganti nga klase sa puno. Pero, sa 13-foot scars, sa 320 feet tall, pila ba lang naman? 13 feet, pila ba lang sa 320? Nag-cause ng damage sa puno nga ika-destroy. Nag-cause ng damage nga abya, pagkasunog na, nag-imo pa sa Japan sa dating gawin. Na tanan nga mga sa eksperyensya ya, gihimo yung Japan nga makasurvive siya sa lightning, sa kalayo sa kila, nakasurvive siya sa bagyo, sa mga angin, nakasurvive siya sa mga punggos, sa mga tiny insects. Pero wala sa ka-realize nga ang morning 13-foot scars, ang morning gali ang wounds nga hindi ang overcome. This morning, the title of this message, The Secret Words from Here. Sikrito nga pilas, alin sa impyerno. In the year 1933, muna, ang hindi nga puno nga sa 1933, di siya nagtumbang. Sa una beautiful day sa California, kanami sa Chibuay, hangin, dami mga pispis na sa mga puno. Gulpi lang siya, nagtumba nga o kapaas. Grabe nga lang po. Why hindi may nagtiklot, wala siya natumba sa hangin, sa bagyo, sa kilat. Gulpi lang siya natumba. Ang iyang tanan nga majesty, ang tanan nga kanami ang istorya, ang tanan nga kung ano siya, natupa lang sa dako nga lagabo. Grabe, sa ka-history, sa monument. Imagine, mag 12 centuries ka. 1 century, Mother Nobel equals 10 years? 100. 100. Imagine. Di, hasta sa katapusan, tungod sa 13-foot scar siya, ang natupa siya, giging mo na lang sa number, mga kahoy, kasun, panggatong. Ang grabe sa unang majesty, grabe yung ginatangla sa kaya namin, puno katapusan. Sa katapusan, inimo na lang sa para sa makinalanon da. Tapos, yung panggatong siya. Precious saints and believers of God this morning, ang atong kabuhi, pariyo man sa please. Pariyo, ini. Atong life, may ginatawag, ang atong soul,
may ginatawag na ring chronology. Sa soul sa tao, may mga butang na da, may mga rings na da, nga nakatabo siya kabuhi, nga pagis experience, nag-develop kung ano na da. There are times sa ato pag-alagad si Diyos, nga may mga growth period kita, may mga time nga kanami, laban just revival, ka-sweet sa memories, ang brotherhood, kanami sa pag-alagad si Diyos, may victory, may refreshment, may mga times sa seasons of joy. Pero hindi matugay. May mga time naman na nagabulos. May mga seasons naman sang seasons of darkness sa kabuhay ka. May mga, kasi hindi nga aga, may mga veterano, hindi ka mga tumuloo, nga sa mubas. Ako, 20 years ago, guro, or 21 years ago, sa Christ Holy Ghost. Guro mo, sobra pa ka mo sa akon, iba, tag 15, 30, iba, guro, 40, 10 years ago, na Christ Holy Ghost. Dudugay ka sa church, kadamo man mga storms na ginagyan mo. Amo na nagasalot ko sa tao nga galawig sa church. Hindi kasi nga naglawig na siya, kay may aragi na siya, na naka-discover siya, nakalawig siya. Tapos sa storms, nga nagyan, overcome, may mga grabe nga mga sablag nga nagyan niya. So, kung ari ka di subok, to the years nga grabe nagyan mo, ginadmire ka namon kay because yung nag-stand ka sa gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Damo na nga uyuganay nga nagyan sa pangabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Dapat nga ginigugma mo ginag Diyos, kag ginalagad. Di mo tugay mo kung ay ginigugma sa Diyos. Kung ay kagid ka, no? Di sa aton kabuhi, sa soul naton, may ginatawag na sa ring chronology sa aton kalag. May mga dark days na nag-aabot sa aton kabuhi sa Christian life. Kung mag-alawi ka pagid sa pag-alagad sa Ginoo, makaka-experience kagid spiritual storms. Siling ni Lord Jesus, mag-aabot ang ulan, mag-abot ang baha, kagang mabaskog nga angin. Mga spiritual storms, rains, floods, na mag-abot sa aton kabuhi, nga masugata mo gid. Ma-hit ka gid sometimes, ma-hit ka sa lightning, nga grabe, gay grab gid, makalayuan ka gid. Sometimes, may mga punggo sa top, tiny sins, tiny nga mga gabay nga putang maanosin mo. Dason may mga times man nga kinalan, overcome tanan sa aton kabuhi sa paglaga sa Diyos. Sa experience ako, hindi pa bata pa ako sa ministry, bata pa ako sa gamay pa malang akong nalabutan, pero kapanilagin ko mo. May mga ministers, may mga great saints of God, nga suddenly, kibot ka lang, wala na si brother, wala na si sister. Nag-disturb to sa auto, katuto mo to siya, paladayaw mo to siya, kanami mo to siya. Suddenly, natula siya. Suddenly, why na siya sa church? Suddenly, na-disturb, hindi ka kapati. Maamo na si brother, maamo si sister. Why mo gin-expect nga mag-aabot? Na wala warning. Kag wala mo makita nga maabot na si mo. Sa Bible, gamba, no? He that stand, take heed. Sila nagapaminsar nga nagatindog, sila mag-andam sa mo. Lest you fall. Abi mo, strong ka. Abi mo, bakit ka. Sa Bible, take heed. Magbantay, mag-andam. Kaysa basi ka paminsar nga makatindog ka. Mapol ka. Di, sa pangalagad sa Ginoo, kita ko magabalik ka sa may mga tao nga na-overcome sang wounds, sang scars na halin sa head. May mga tao nga na-overcome sang mga spiritual storms nga nagabot sila. Balikan mong tao nga na-hurt, nga na-backslide sa simbahan, nga nadula, nga nagsungkot, nga nalainbot sa simbahan. Balikan mo, magabalik ka sila kalag. May mga ara na da sila butang, ng mga wounds sa ilang heart, nga ging-allow nila nga mag-overcome sa ila. Sa journey na sa pag-alagad sa Ginoo, makita mo nga somewhere sa pag-alagad sa Diyos, may mga dark days. Iba may mga unhealed secret wounds. Mayo na yung sister ka. Oh, deep inside. May mga situation nga nagamot sila kabuhi nga something that got into their heart. Deep nila. So, something, allow nila sila kalag, sila kabuhi.
nga pilas nga way nag-ayo. Something ging sent from words sent from here. Pilas nga ging padala sa Peru. It got into them, nagsunod sila kasing, sila heart, sa ila soul, sila mind. Kag nag-destroy sila pala. Sila pangapuwi. Kay ang ila pilas, wala na chance ng mag-heal. Kaya muna, sila ng Lord Jesus, si Lord Jesus gatag yung description nga maging sila nagapamati sa pulong ko, kag ginatuman, kasubong sa mga wise men, nga gaalagad sa Ginoo, na biskan nga bagyo, biskan nga baha, biskan nga ulan, kay katuman, makakintugid. Si Lord Jesus Christ, grabe, take sa pulinson, mga kalag lang patilaw na sa gloria sa Diyos, sa presensya sa Diyos, sa imaya sa Diyos. Isunapol ka, ang description ni Lord Jesus Christ sa ilaw. And great was the fall of it. Kadako ang ilalagabong. Dako ang ila pagkatumba. Hindi ka ka-imagine nga maamo na sila. May king sa Old Testament, si Uzziah, ng great king na sa, bata pa sa 16 years old, nga nag-king siya, nag-reign siya sa over Israel. Bata pa sa tender pa siya. May mga magnificent potential siya nga siya. Nag-came siya sa ton, young pa, 16 years old. Nga magalit siya, imaginan mo, God-sending people, mga katawan sa Ginoo sa Israel, mga grabe ng katawan sa Diyos. Nang 52 years ago, he was a man. Imagine, basahin yung Bible, nag-king siya over Israel 52 years. Alagad siya sa Diyos, 52 years. Kapag alagad siya sa Ginoo, sino na makalapaw sa man? May 52 years na nilapaw sa pag-alagad sa Diyos. Okay pa? Oh, he reigns nga sa iyang mga katawan sa Diyos ng 52 years. Bago lang ang istorya na ni Sister Baylon, kung arito sa truth, why assurance? Wala why tagapati sa ibang gambal nga once saved, always saved? Why ta assurance? Nga makapadayo agad. Wala iya once saved, always saved. Hindi, wala namang kita sa Bible. Hindi nga ba sa Ginoo, ang battle, hindi sa mga madasig, hindi sa mga pas, hindi sa mga wali, nag-shy, grabe, gaharara, gadaba-daba, pagkadapos, dasungad laway. Ha? Ang battle siling ni Lord Jesus Christ, ang makapadayo na, the battle is for who endure it, unto the end. The same shall be saved. Ang nagpadayo ito sa katubusan mo lumaluwas, may battle mo, may sampik sang process of darkness sa ito kapoy, katulong Diyos nga. Fight the good fight of faith as a good soldier of Jesus Christ. Hindi kaya kung talawid, kaya nga mapawala ka lang yan, maperdi ka ganyan. Maaway ka ganyan sa pagtuong. Hindi pwede nga mapawala ka lang. Kaya ang ba sa Diyos, fight the good fight of faith. Soldiers kita ni Lord Jesus Christ. Kaya may kaaway kita nga gusto mo mag-destroy sa atin. Si Uzziah, sa bugos yung kabuhi, according sa Bible, mabasa ta, he did which was pleasant to the Lord. Himo yung ganyan makapamuot sa Diyos. Kanan, yung mga butang. Pero nagabot ang tiyempo, nagabot ang time, ang adlaw. Ang iyang kipusoon, kay siling sa Bible, he was marvelously helped till he was strong. Pero sa nagsaka ng iyang kabuligo, nagpabatak na siya, nagpadayaw na siya. Naglifted up siya sa heart na kadto sa ika-destroyan. Na he was lifted up for his destruction. Nga, imagine mo, tao nga po 52 years, kalagad sa taga-katsansa, makalagad sa 52 years. Hindi ka na assurance. Biskan 40, 20, 50 years ka na. Di assurance ka ara ka pa. Kaya si Uzziah, 52 years. Ang Bible na gano'n, kaya ang hindi nga tao, tagaan sa sang long term nga pag-alagad sa Diyos. Pero ging allow ya ang sala nga mag-hold siya kapulit. Nga mag-sit in siya heart. May ginatawag na sin of presumptuousness. Sala ba lang karud sa imo, ka-arrogant sa imo, ka-inconsiderate sa imo, ka-disrespectful sa imo, ka-overconfident sa imo, especially sa mga butang nga why gina-allow nga paubra sa imo, gina-obra mo, hindi ka qualified. Amo yung tabo siya. Ang kalaligo niya sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagkikingda, pag-hari Israel,
nagtatyag sa nagatag siya privilege. Lawig na ko tiya. Una pa kami sinyo. Superiority complex, seniority complex. Ano ka mo yan? Lawig na kami tiya. Ano pa kami sinyo yan? Nagamuna nagatag, kalawig na siya sa posisyon. Kakalawig na siya sa authority. May misconception niya nga mahimo yung mga butang, iskang butang, hindi pwede mo niya. Ang Bible nagambal sa aton nga naglakat sa mga lugar nga why gina-allow siya nga hindi sa pwede da. Magimo, kundi mga tao lang nga privilege. Ang scripture nagambal nga si Uzziah went into the house of the Lord or the temple and he began to offer up incense into the house of the Lord. Giobra yung butang nga hindi iya obra para na yan sa mga priest. Imagine mo, nagkato sa templo kag naghala to sincere. Nagtindog siya sa sariyan. Nga hindi na yun na-pertain sa imo hindi na sa kaymayaan mo, kag dignidad mo. King Uzziah, nga maghalad ka sa butang, kay hindi na yan para sa imo. Para lang na sa mga secreted nga tao, hindi alaw sa Diyos. Withstood sa sang niya sariya, kag sa 80 billion priest. Grabe mga priest ang una sa balyant yan, balyant yan, mga isok. Tindog sila sa sariya. But nangakik si Uzziah. Sa pagkakik ng Uzziah, sa pangakik sila. Ging-struck sa Diyos sa leprosy. Sa aro, siyang pangakik sa gulpi lang tubuan sa aro sa tang. Ging-struck sa Diyos, ging-smite sa Diyos sa disease of leprosy, aro. Kaya ang aro, naga-signify, ang masakit nga aro, naga-signify sa sala, sa kabuhay ng tao. O, kag nag-destroy siya, dason, i-withstood sa sangiti ba yung priest akag niya sariya for getting out of the will of God after 52 years of service. Grabe, katutong, ginapres siya gino. 42 years na service, puna out pa siya sa will of God. Because ginalaw yung sins kami sa kin. Di sa pag-alagat sa Ginoo, may mga time gid nga we have to di ka mo na gani kasunod ka man kalawig kay nga may na-prove na sila mo through the test of time. Ang through the test of time, makatindog ka, may ginatawag ng testing sa seasons mo. Hindi lang tanan tag-init, tagadlaw, tagulan. Hindi lang tanan may lawas mo. Subong ka pamatik ko, may mga seasons sa pagkaso. Masakit, tanan nag-abot. Mga pain, sakit. Pero, dapat mo na i-overcome sa church. Overcome mo hard feelings. Na-hurt ka, overcome mo na. Overcome mo mga false brethren, gayong si mo, shake si mo. O gali, sa likod mo, bunod ka nila. I-factor ka nila. May mga false brethren. Ma-overcome mo ang mga words, mga deep na scars na natabo sa imo. Ngalin sa mga tao nga neglect down sa imo. Sa mga tao nga ginasaligan mo, nga butangan mo confidence, kagali sila ma-destroy sa pagtuo mo. Amo na sa ginatawag na the hidden words of hell. Sometimes, nag-appeal kita mo, mga tao nga around sa church, lawig na, nag-appeal sila nga seniority nila, gatag man sila privilege, nga over sa ibang nga tao, yung uli, doon sa posisyon nila, pero amo nagaling sin of presumptuousness. Sala nagili, nga magadam sa imo, magadamo pagit ka lang, nga madala mo sa impyerno, sa maguligan mo, kung amo na imo attitude. So, dapat mag-stand sa test of time. Hindi ka dapat mag-loss of track sa Ginoo. Ang tenderness nga ka-importante mo niyo. Sa pag-open sa church, kasi sino si mo. So ka si Kolikos, kanami si mo. Tapos pa si mo tuduan. O kalawig kang kalawig, gatig-a ka. To at least nga nag-galawig yung talawig. Kakatula mo ng tenderness mo, sa muna ka namin pa mga balsin mo. Subong kabagsik na sa imo. Ka-hard na sa imo. Kaya balan mo, amo na nadula ni King Uzziah, ang tenderness sa Ginoo. Ang grace ng Diyos, niya less any man, mag-aspal ang root of bitterness, ma-fail sa grace ng Diyos. Ma-fail ka sa grace ng Diyos, madulaan ka sa Diyos, hindi ka na tindera, kasakit na si mo mga hambal. Iskanan mo ka namin nami, pero ang pulong ka ba sa sakit ito. Iskanan mo ka, tuno mo ka nilain, pero kabugagit. Nalos siyang iya, tenderness. Sa ato mga lagad, namin, gusto sa Diyos, kinusit kita japon nga mga baby sa Diyos, nga
Parehas plus ang first nga naglabot sa true tao, nga ka-pure sa aton. So, ako ya, sa taga kabuhay ka, gusto ko ya mag-remain tender sa Pinoy, humble. Kaya gusto ko sa katotohanan, gusto ko maluwas. Hindi ko gusto mag-destroy, hindi ko gusto mag-abok. Gusto ko ya, namin sa tao nga kadasig matouch, sa mga pain, sa mga sakit, pero tao nga budlay tandugol, there's something wrong sa spirit nila. Na, if you allow ang scars, ang wounds of sins of the wrong spirit, wrong na spirito, kung mag-aabot na sa imo, may revelation process na. Kasi ka maglawig pa na yan, maglawig yan. Maabot ka na yan, sa Bible mo, nothing is in secret that cannot be, revealed. Matabok, magwa kita. May, hindi mo matago na. Masanagan na sa pulong ni Diyos. Makita gina. Pamatiin nyo na, you cannot hide bitterness. Pait, kung may tao pait, hindi mo na matago. You cannot hide offended spirit. Kung na-offend ng tao, nga katilaw sa nasandad, mga pension nga siya, hindi na niya matago, magwa kita. You cannot hide wounded attitude, mga attitude na pilasan. You cannot hide spirit of jealousy. You cannot hide it. Magwa kita. Do gamat-amat na sa kakabot sa imong sa imong attitude, sa imong spirit, sa imong kalag. Kag makita man na matamat ka man, kinakaon niya man na matamat, ang joy of the Lord, that is your strength. Gadugay, simbahan, why ka na joy? Hindi ka na happy. Do pangaki ka lang, kita mo problema na lang. So, why ka na joy? Matamat na, kasi yan na siya. King Uzziah, kag si King Saul, may parehas lang asala. Kaya nga, may sins of presumption sila. Diba si King Saul, ang bal ni Prophet Samuel, hulat ka da? Kaya maabot ko da? Why siya nagulat? Naghalad siya sa butang hindi man niya dapat ubrahon. Yan, Prophet Samuel. Alam mo na, si King Saul, ano man, nag-root mo siya, arrogant mo siya, disrespectful mo siya, considerate siya. Tapos yung mga butang nga hindi siya na yung title, ginaubra yan. Si King Saul, grabe nga king sa Bible, great king siya. Sila sa Bible, yung tagaan sa the Lord, God gave him a new heart. Pero as long as he was little in his own eyes, nang great siya, samtang sa mataya, kaysa Israel, taga-drill ang mga tao siya mo, taga-bagay lang mga tao siya, pinakataas. Pero as soon as become exalted, siya kabulingon, God could no longer use him. Nangabot ang adlaw nga, nagsaka na siya, hindi ng Diyos makagamit siya. He was mightily used by God, pero ginpili niya, ariyo, pamatiin niyo, choice na gid. He decided to do things on his own. May mga time gusto tayo brown natin kauligon, hindi sa sunod sa gusto sa Diyos. He decided na mag-rebel. He decided na mag-disobey sa mga butang. Nag-decide siya na mag-disobey siya, prophet. Remember this, if you disobey your prophet, or your pastors, or your leaders, especially our pastor, I'm telling you this morning, you're destroying yourself. Ikaw ka-destroy sa iyong mga by experience, nakagambal ko na tungod sa experience. Why? Kung godly gid ka tuod gid ang leader kag godly pastors gid. Amo naging imo ni King Saul. It is obeys prophet. Direct sugo si Diyos. Nagano siya, nag-disobey siya. Nag-rebel siya. Kaya rebellion against ng God ng given leaders sa pastors. It is as though as rebellion against God. Direct authority sa Ginoo nga ginabunggo mo. Sila sa Bible, take it. Kalawig man sa imo, sa church. Andam ka. Iba si mabukal ka. Like a mighty wood in the forest. Uzziah was a powerful man. He reigned 52 years. Pero ang leprosy na hit siya, ang sakit ng kagimbutan sa separate house. Tapos naging tabog sa pagwa sa temple. Gibutan sa separate house, di sa aking alaw sugod sa temple. Gibutan sa separate house. May ari sa sala nga nagasulod sa human spirit sa tao.
nga nag-destroy sa aton, like no other sins. May mga sala nga maka-recover ka, makabalik ka, through ini nga sala. Maka-destroy gini sa imo ya, the sins or presumptions. Nga, ginhalita niya ko. Nga, tani, I deserve more, mayo pa na sobra pa tani deserve ko. Nga, the sense of attitude, dumduman nyo, may way na magmark sa imo. Ang sense of the spirit, kag sense of attitude, may way nga magmarka sa imo. May araw ka di sagtang mo, may leprosy. The rest of your life, kag makita na sa imo yung tsura, makita na sa imo countenance. Diba sa una, pagkalabas sa church, ka-happy. Sino ka dyan po si mo? Kung pagkato sa church, dagdag pa yung tsura mo. Isog ka, pero di ka lahat sa itsura mo. Nagliwag ka? Huh? Though, ang ekspresyon mo, bis ka ng tono, sa tingog mo, lain na. Galuwag na, observahin niyo na. I tell you, this place is the gate of heaven. This is the church of the living God. Adding presensya sa Diyos, ang atmosphere natin, ang holiness, ang worship, mga butanga, mga pag-imagine mo. Pero, kung ara ka nagapangabuhi sa separated house like Josiah, may mark ka sang aro sa sins, sa bitterness, sa spirit, sa attitude sa heart mo. Do ari ka sa church, pumatsyag mo doon na separar ka. Kaya nga, muna, why kaya kasadya sa tanan, kasadya ka enjoyable, ikaw ya, kapait si mo, ikaw ya kaslong si mo, why kaya kabatag sa joy, grabe, palakpak, grabe sadya si bagsik si mo. Why ka nag-enjoy, why ka pleasures, why ka peace of mind, ari ka sa church po, pag-abot mo sa church, gamo, pag-halin mo sa church, gamo mo dyan. Something in your spirit, na nag-cause mo, nag-abot ka na, iskan nga ari ka sa balay sa Diyos. May mark ka sa imotang, sa sins of attitude ka, sins of bitterness. Naway ka na joy, ka pareho sa iban, wala ka sadya nga, lagi ko na mo, nag-observe ko magsimba na, ang iban niya ka sadya, grabe, iban niya. Why, git, duway ng labot. Tumulungan ka rin simban sa Holy Ghost, presensya ng Diyos, gabaha. Why, git, biskan luha, why, git, sige pa pala. Yara ko gani, tumuluyang, kilala, hindi ko yan kung di si pastor ko ito ba, magwalit, hindi ko masimba. Ang sala sa tao mo ni, kailan mag-alagad sa Ginoo, sa atong rulingon, mag-build ta sa atong rulingon altar. Hindi tanan ng oras, ara si pastor, ara kami, ang kaluwasan mo, dapat arasin mo. How about, kung isantik mo yung kaluwasan mo sa mga tao, tarso ka why? Iskan gawalin ni kayo si pastor, hindi pa sapatan, siya yakul. So kung iba na gani, why kung iba gawalin? Why patay pang why ka pamati, why sa bungo. Ang buot kami ari na din. Why lang ko kabalo. Di amo na. Why ka na joy, why ka na peace, hindi ka na in-tune sa Ginoo, ang mind mo hindi na nagpakabuhi ka sa separate house. Amo no experience siya. Sang ging allow sa Dios 2003 or 4 nga got wounded by ging padala ang wound from the fires of hell. Experience ko. Kasi Thanksgiving to, December to. Kanamin namin isang simbahan, kasi sadya. Kaya may mga tao nga gusto sa ako mo. Hindi gusto akong kabalo kung may power of darkness beyond sa ila. Nga, ang ila attitude, nga kamo no, ang attitude nila nga ka-judgmental, amo nang nag-destroy. Nagamitan na sila nga magano sa ako. Kung di sila konta ko, and I'm thankful to the Lord nga they are still in the church, kag na-restore mo sila. Nang pagbuha simbahan ka na pinami, isang bisita sa Diyos kasi pagbuha mo sa kataon ka sa gusto mo, pakawiyan ka nila mo na, lahi mo, gusto mo, mga halika kami sa simba, ka na pinami sa matyak, Thanksgiving. Sila yung pagbuha mo sa kataon ka sa isa ka turba sa mga demons nga gaparangisi mo. Gaano sa akong nga gusto mo, kuhay ko gurong grasya sa Diyos. Dugma sa Diyos ko, pwede ko. Tuba ko, kuhay ko yung nagdo, kuhay mo ko, there's nothing, kuhay ko may ginobram, wala kong maging halikan ng iban. Kuhay ko nagdo, babae ko kung mo, lalaki ka pa, destroy ka.
destroy dikit. Tanan ng mga evil, tanan ng mga binutik, emoji mo. Tubang ko ang kami nabis. O kita o gitsang tangga mo na sila. Kami ang halingam sa Diyos ka, grabe power. Kusog sa Diyos para sa mo. Sila, ang spirit nila kalain. Kaya evil. Gusto ko pa nila destroy niya. Gusto ko lang nila spakon pagwag simbahan. Tindakan, pwede lang gani guro kung pagkatumba ko, napaplapakon kapag hindi lang na natabo. Pagkatapos may Thanksgiving ng maluwat, sa inyo na naman. Dito mas kalanti. Si Living Lord, dito pa si Holy Ghost. Bakit Pastor Yanson? Kasadya-sadya sa Bible, dogi alaw ko sabihin, samtang nag-worship, nakatulo ko sila ng grupo, kaya nga mo yung people, kagibaan lang ang sa Diyos ako, na-divide mo tungod sang amo na, nga nag-abot sa nga ako to tani batol. Pero nang naginta sila, hindi ka mo maginta sa batol sa iba, hindi ka mo mang-judge, hindi ka mo mang-criticize, kay pwede ka mo wala victims sa butang hindi inyo batol. Kamu yung sa kuli, kamu pa yung mahalitan. Kita, ugit mo nga, galulupot mo sila. Ang tsura nila, gatiling karag ang buhok. Doon, kaitong sa itsura ka, dark, kita, ugit mo, dumatsyag mo, ang spirit, tikmay yung matiksin mo nga si brother na, manog na. Ako? Grabe. Grabe ka pag-dis. Yan, buwang na siya. Grabe. Siguro lang, kita ko gito, kita ko ang tsura nila. Nakalaing git, kami enjoy ka sadya, kanabyo. Sila yan, totoo sila sa tiyak. Put kami sa simbahan, puro separate ilabanan. Put sila sa church, puro nakaseparate sila. Alis ka sa church. Ang muna guro, no? Having the form of godliness, but wala nakapower sa Diyos. Wala nang Diyos. Wala nang grasya sa Diyos. Harapan. Galong slip kurba, tanan, laba pa man. Ruway na gigasya sa Diyos. Lain mo. Kaya ka namin sa Mitsaya. Pagkagwaya. Anong ka naman what? Pakawian ka tanan na. Sister? Hindi pag yung sikans, ginatakti ko. Nanoyes ka rin. Hindi na pala sakit pala sikans pala. Kaya ikaw lumiya lang ginamo ka na. Sige na. Sila sa Bible mo. Love your enemies. Do good to them that despitefully use you and curse you. Pray for them. Love them. Do not overcome evil by evil. Berkang evil by good. Sekarang no. Napatay ng guro sa uya, hindi nga wala kuya, O di, doging patay kong uya. Kaya nga, ang ginatanaw ko hindi ako ma-destroy sila. Di, kung batuan ko sila, ma-destroy sila, destroy ko. Di gusto ko man ma-save sila, hindi ko gusto ma-destroy sila sa battle ko, sa wounds ko, nga hindi ilay, naginta sila. Ma-destroy sila tungod sa ako. Hindi ko yan. Hindi ko gusto nga mapipirno sila tungod sa ako. Kasi bangdan pa ko yan. Diba? Ilan niya ubra. Ano nga? Samtang thank you, Lord. Napangabuhi sila sa secret house. Nga, amo na yung tragedy kay Uzziah. Hindi ka napatay si Uzziah nga tigulang kay sa Bible, ano ni Uzziah died a lepers sa bugos sa kabuhi. Pero tragedy, kaya once ni Uzziah, why napabilin sa iya? May bata sa si Jotham. Nagbulos ang bata. Kag si Jotham, dako naman guro, pagkatabo sila, kabalo na sa salukot sila. Yung daddy, ninatabo si tsura mo. Daddy, daw ka gwapo man simbo sa una. Daddy, nga na-disfigure ni mo face out. Daddy nga way nang imo na, way na joy how. Saan nakasadya mo, siguro malipayon ka man. Nga dati, pero may ka lang kaboringot, pero may ka lang kapait, pero may lang kasakit. Nga ang iya, spotted na. Si Uzziah, being outside the middle, why careful, nga, nakuha ko niya na sa panimalay sa Diyos. I got this disease sa balay sa Diyos. Nagtudok sa ununa ni Uzziah. Nga, di na ko magsulod sa temple of the Lord. Sa Bible basahan nyo, Uzziah did not enter into the temple of the Lord all the days of his life. Si Jotham, nag-aarit siya, pagkabulo siya kay tataya, wala din siya nagsulod sa temple sa Diyos. Why gid siya sa house of God? Kay tungod sa words ni tataya nga nagkadto siya, nga hindi ko magsulod sa templo sa Diyos. Kagamo na nga nadalaya. Kung ang leader gani, kumuniyo, kung ang leader, si Jotham, na-wounded sa wickedness siya tatay. Kung ang leader, kay putante.
Ang rise and fall of isang Israel, nakadepende sa leader nila. Basahin yung Bible sa Old Testament. Kung ang king nila godly, ga-rise mo sila. Kung ang king nila wicked, ga-down mo sila. Kaya importante sa leader. Si Juta, pagkatungko ya, kaya why sa kasi masimba, why sa gakato sa pisa sa gito, hilid ang nation sa wickedly, sa kalaot. Di mo dalon. Kung ang leader, pag di maglaot na, di ta makato. Diba? Muna, nga love your leaders, love your pastors. So, I believe too many young people, mga saints sining adlaw, iskan sa Apostolic Church, sa Juanes, sa kabilugan, sa kalibutan, magkakato sa impyerno tungod sa bitterness, tungod sa hatred, tungod sa jealousy, tungod sa grudge. Na na-pick up nila diri sa balay sa Diyos. No, nakas inosente sila gani kay may mga sister kami mga brother na be careful. Pero ang sala kay ging allow nila nga i-pick nila. Ara ja po sino choice. Ging allow nila nga i-pick nila ang bitterness nga maga-destroy sila. Dapat hindi mo pag-allow ang bitterness nga mag-destroy sa imo. Don't allow mga something diri sa church nga mag-destroy sa imo towards sa Diyos, towards sa brother mo, towards sa sister mo, towards sa pastor mo, towards anything sa church nga mag-destroy sa imo nga malasay ka, nga palayo ka sa Diyos. Mga katuran, ang atong kaluwasan, ka-precious. Ka-lipot na lang panahon, hindi na magdugay, magkakarin ng Ginoo. Hindi mo pag-alaw nga cancer sa bitterness, kag-hatred, kag-jealousy, anger, tanan ng mga sins of the spirit nga na si mo heart. Nga mag-offense mo. Hindi mo pag-alaw nga mag-grow na sa, nga mag-mature si mo heart. Gamay pa lang, patya na. Hindi mo pag-alaw nga mag-mature sa, mag-dako sa. Kay, dason, it's so sad nga, I don't know, kay isang kapangita ko, dapat nakuwali ng pondo, pero iningawali, hindi ka tutong sa kumay. Kaya ko, Lord, help me, anong mga pulong mo ipadala sa kakulit sa silay. Kay, I don't know, maybe sa body this morning, na-offend ka mo, na-hurt ka mo, na-patyag nyo, na-mistreated ka mo, may ka-harbor ka mo, bitterness, jealousy, envy, mga deep-seated emotions nga sa inyo. Tanang nga feelings nga gipadala sang impierno sa pag-destroy sa inyo. Kao siling mo, kato si baan, bayda, huwag ka sa papya. Hindi niya mabadol sa akin. Napabayaan mo lang? Hindi niya pro ina nga sins ara sa frangkit, sa sulod gid sa limuso. Kato si baan, enjoy ka, masimba ko, kanami worship, uhaw ko, ng mga matis po. Pag sulod mo sa simbahan, kita mo, sa pulangkuhan, ara dito sa, siya dito, so, ang nagkusa kasakit ko, ang nagkusa ko yanan, kita mo sa, padulong ko sa simbahan, tuot na, kutsinyo da, experiensya ko na, pero why ko ginalaw nga mong, atutusan, di iba niya, pag sulod sa simbahan, tapos nga masimba ka pa. Ang imo nga siling mo, ginapawalaan mo lang. Nga, why niya? Why ka ba? Ang yawa, siling na sa yawa, sa niya tudlo, sa pilas mo, agay! Ginlukit sa yawa, nadumduman mo gihimo ni sister sa imo. At ni brother, ging padumdum niya ka, ang imo pilas, nga matsyag mo, duway lang da, ginlukit sa naman duwat. Tingala ko may sister nga, dumayo man kisa hindi ba? Tignan mo na, tayo guro nga ginalukit sa nyawang yung pilas. Nga ginapadumdum naman ang mga nagikat. Ginalukit niya da, ang imustar sa imong words. Ang hearts mo. Sa huli, hindi ka na-anger sa Diyos. Gasimba ka lang po. Mapalakpak si bad sister kay jealous ka. Mayo pa siya. Daw si sinugit sa muna, may spirit of jealousy. Napalakpak si, anong ginahimo ya? Init kasi yaw, may magsasala sa imo, init ka? Kaya you're envious and you are jealous. Anong sala ko si mo? Igo sumahon, katapusan,
ang tanan na gano'n, iko sa bahaw, wala man ang gali Japon. Naman sila ba, na-destroy sila sa mga buntang away mo lang. Kaya nga, ang gamay yung pilas, pwede mapadako sa hawa. Pwede mahitad kung di ka careful. Antes nga, wow ka, agree ka sa presyo sa Diyos. Mag-alaga sa Diyos. Galing kay tungod nga may ugly walls ka, kag may pains ka. Nga nagdumduman, kag inokit sa yawa. Why ka na 24 hours is too long nga magdala sa words. Why ko ka tulog? Ano na, why ko misteriya nga, hindi ko ka sorry. Line, boat ko. 48 hours is too long nga mag-carry sa bitterness. Kaya kung ang Bible nagambal nga offenses will come. Kung maging offenses na sa, kung carry on mo, hindi ka pala ma-forgive na sunaw, lawi bidal on mo, why ka nag-care about sa revival, wala ka na-care about sa repressing, why ka nag-pray sa Holy Ghost. Ang imunaw na, may nagkawat na, atis nga, uhaw ka, gutom ka sa pulo sa Diyos President. Lain ang sa unaw na mo. May nagkawat na sa joy mo, why ka na progress, why ka man victory, hindi ka naman sa una ka namin sa imo. Kaya gingalaw mo ang pilas, ang sikrito nga pilasan din sa eterno nga magsulod sa imo. Sa fiber sa imo kalag. Kagang Diyos kakita na, He knows it. Sinila, mabutigan mo ibang tao, imo kaugalingon kag Ginoo, di kabutig. Leaders Digest explain nga 5% of all sa mga tao nga nagkanto sa ospital, di sa masakit ng bingat trangkaso o hilanap, 5% nga nagkanto sa ospital, nag-aayo kung mapa-admit sila. Nag-cure silang mga diseases. Kag ang 5% mala, nga nagkanto sa ospital, tungod lang sa hilanap, kag nag-ayo, samtangara sila sa ospital, samtangara sila sa ospital, nag-contact sila another disease. May infection, mga other purposes, mga diseases. Nga sa una, pagsunod nila, isa lang lang sakit, pagwa nila, di man? Di ba si Tatay Brother Jimmy? Lain niya masakit sa pagwa. So, di na sila magwa. Kaya naayon na sila. Pero sila na-realize na nakakontak sila, another disease. Sa ara sila sa ospital. Kag 5% of them, patently died in the hospital from the disease na nakuha nila ikan sa ospital. May mistra ko sa high school ko sa Manguili, diabetes yung sakit. Once na napatay sa diabetes, napatay sa infection sa ospital, sa mga hindi makaya sa lawas siya, ang mga bakterya nga nagsunod sa lawas siya. Kay immune system yan, yung tayo. Sinigaga, gamba ko sa inyo, Diyos nagpatawad sa aton, siling sa pagkatun sa tusuna, gambay lang isa lang sa lahat. Pagkatun sa church, ang Ginoo napatawad sa aton kung kapangawat ta, butigon ta, gainom kita, gasigarilyo kita. Sa tanang yung mga secret sins ta, ginapatawad na sa Diyos. Sa mga multitude of sins. Kaging tiluan niya ta, gihugasan niya ta, kag wala yung naging alaw nga ang guilt magpabilin sa aton heart. We've been washed by the blood of Jesus. Kag sa tanan kita nga gipatawad sa Diyos, you don't realize that some, di tanan, samtang adi si church, ang church is like a hospital. May mga pain mo, tayo sakit, maayo ka din. Pero, if you're not careful, makakunta ka sa disease. A disease nga hindi plano sa Diyos sa imo. Ang disease nga hindi gusto sa Diyos sa imo. Ang disease nga will take you down to hell if you're not careful. Ang di gusto sa Diyos sa imo nga kamasakit ka sa wrong, bitter spirit, jealousy, envy, hatred. Hindi na sa gusto sa Diyos sa atin. Hindi na i-design nga maamo ka na. Kag ang hiling mo sa hell, adi sa church, mali sa leader, na open ka sa balya, o sa kay brother mo, kay sister mo, na misunderstood nyo, or because nga, sa una ginagamit ko sa church, ako ni subong way ka na, naglain mo kay ipauntat ka. Or, damo reasons nga
na-wounded ka, na-hurt ka, na-disturb ka, kay possible mo, brothers and sisters, pwede nga, may mga injustices ka mo na nabatsyag. Ako sa muna, may among kipos na ko. Doon ka lain, gina sila yaw, kipos na ko. Pero, brethren, may sindihan ka dapat, hindi gimplansin ko sa aton, na magkadto ta sa Eberno, halinta sa apostolik, sa truth, sa kaluwasan, nga something na tabo sa imo sa church, nga nagyan sa church, nga mapayod ka, hindi na naging design sa Diyos. Nga tri ka pa yung makuha masakit, hindi ka pa yung makuha sala, ng ibaso kung nga mapayod ka. Hindi, wala naging design sa Diyos. Bata pa ko, pero ay naitsindihan ko bala pag gato ko. Sa Bible, mabasa mo man na sila nga nag-commit adultery, kapangawat, kabinuti, kainom, tanduay, no na, bernaber, kasigarilyo. May mga bitter chances to be restored, to be saved. Sa mga tao na proud, rebellious, cannot be corrected. Whom you cannot teach, hindi matutuan. Wala na hope sa ila. Kasi wala hope sa tao nga hindi matutuan. Wala. Ikaluwasan ta, being by obedience lang, hindi ka faithfulness. Kung hindi ka na matutuan, there's no hope sa iyo. Arrogant. Di mo matudluan, arrogante, full of bitterness, bitter spirit. Hindi ka ganun makarwag sa pati nga karabidyos, taga-istoryanan, yung ginaway mo permi, pati lang na. Ginasumpo yung kabla permi, tas ka. Sunod na bala, obey na bala. Hindi ka ireklamo pa, kumumot pa, obey na bala. Hindi ka kumot sa kuli, hindi nakupot siyan. Takaan ko kay pagdanay kami po taga-sugo mo, taga-nulo. Kumot, klamo ka bato, malis. Kaya nga, may bitter spirit siya, may rebellious spirit siya. Hindi ka lang makawork sila. Is ka na nungawali, hindi sila matandog, hindi sila makonvict. Gawin minimit sila, yes. Huwag nila makita, ngarang na sila. Bulag sila guro. Nabulagan nila sa ilas. Ang nakita nila, sala sa iban. Ilang kong lingon, ilang kita. Sila lang, amen! Number mo doon, para dito sa imo. Natin convicts din. They don't realize, they come to point, nga wala nila ma-realize, paros kay Samson, that the Spirit of the Lord was departed upon them. Why na? Why naging power? Kag it is difficult to touch somebody nga may mga nag-hide, may mga secret words, bitter spirits, sila ka lang. Iskanon, hindi kasi baana yan. Observe ka mo, bra? Basta kita ko, di ka si Bari, ikaw si Pane, kag tao yan, di matandog yan. Gano ko yan, there's something wrong with you. Hindi na nga na ano man. Hinuli ko siya, ang ginawa, hindi siya matandog. There's something wrong. I'm still very young sa ministry. This morning, nang kung wala sa grasya sa Diyos, sa nagyan ko muna, ang gamay pa malang, salamat sa Diyos. It takes the graces of God na nakapadayan ko. Huwag guro, lang ito, maribinta mo. I have been wounded by my friends. Best friend ko kit, punta kami sa balay. Though first lang nga blagag itukod ka sa manuog, naging alagaan mo, manuog. Amo nag-cause ang downfall mo, nag-stress mo. I've been wounded by my own brothers and sisters in the church. Sila mismo mo, sa unaway, kung ka-expect mo, abi ko mga tao si church ka namin namigit. Kaya, gidya, it is okay kung sa sagwa maging abot si Mugibin yan, believer sila. Pero mas masakit kung kay brother ka system magaling. Ang pinaka-deepest pain nga magyan mo, halin sa family, halin sa loved one, halin sa close friend, kung sino git pinaka-dear sa'yo. My brothers and sisters, I've been wounded by my own relatives. Tanan, ang muna sila gali. Grabe. Na di sa kwento sa mga tao nga, lalo din sa church, supposed to be role model, sila amo na sila. Ako, sila pa nang gaamo na sa ako. No? Na-realize ko, na-learn ko, nga katawag sa ato, to walk with Him one day at a time. Hindi ka magtulog sa tao. Hindi, tulog ka sila sa Bible. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
Tulog ta kayo ng Jesus yan. Hindi sa tao. Na-destroy ka. Di salamat sa Diyos. Gusto kayo maluwas. Gusto kayo maluwas. The more ka para sa tree, the more ka nag-tool, the more ka expect ka more sa winds, sa storms, expect ka more lightning. Kung sino pinakataas siya, pinapermigo mo. Diba? May storms, kag si Satan, hate siya ng revival, hate siya ang mga tao, nga mga dedicated saints, hate siya ang mga sold out family, nga mag-alagad sa Diyos. Hate siya na, do anything, the forces of darkness will come against you. You'll do anything to hurt the church. You'll do anything to expose the church of hearts and pains. You'll do anything para ma-destroy ka. Kasi hambal sa Bible, beware of offenses. Andam ka mo sa offenses. And I believe, hindi, laban sa ato, hindi ka ma-destroy sa sigarilyo. Hindi ka ma-destroy sa inom, sa panahon, sa TV, or sa iba ng mga jewelries, dancing, balls. Pero, ma-destroy ka if you're not careful, biskan wala ka sa kamunang mga sala. Nari ka sa church, ma-destroy ka. Kung i-allow mo ang sins of attitude, sins of the spirit, nga parang sa cancer, nga magkakaon sino, mag-out sa imo mga turay. Hindi nga allow mong pride, nga mag-cause sa imo, nga magpangaboy ka sa ka-arrogante siguro. Hindi ka na matudloan. Sa pastor mo, batuan mo. Hindi na, arrogante ka. Hindi ka na tender sa Ginoo. Sila ni Lord Jesus, sa Matthew 18:21, tani amo tani, tanan kita. Si Peter, sila niya, then Peter came to him and said, Lord, how oft shall my brother sins against me, and I forgive him? 37 times. Yakap pinabala Ginoo makasala si brother o sister sa ako. Kag ipatawaron sa 7 kalises. Jesus said unto him, I say not unto you until 7 times, but 70 times. 7. Kung sumaon mo na, every 3 minutes, dapat mapatawad ka. Pero hindi na mo gusto sa Diyos. Gusto sa Diyos, nga hindi mo pag-isipan ng sala. Saan hindi mo, brothers and sisters? Gusto yan daglaw kung hurt ka. Ipagaon mo na kung na-disappoint ka, kung ging-criticize ka, kung ging-chismis ka, ni sister ni brother. Kung gimuan na karon, nakatkanod si mo, tuhod, saltan. Seek God. Amo na sa niya, tidak daw, seek God. Prayer is not a waste of time. Thank God for everything. Lord knows nga, in all circumstances, be thankful. Kitman, paitman, tatawada, wala sang waste sa Diyos. Diyos kabati, kakita, imo prayer, nabalaan niya. Kaka-precious sa tubangan sa Diyos, sa mga tao nga nagkakadto siya, bis ka na muna, nga ginaamo na sila. Kung in God, panawag ko sa Diyos, may misconception na subong. Nga mag-altarpol gani. Kamo, lakat kamo to, altarpol kamo to, nag-Holy Ghost. Ang altarpol, hindi lang para sa nag-Holy Ghost. Para man sa mga tao nga nasakit, napilasan. Kinalan sa aton, kinalan iba gani, kinalan rebaptism, the presence of the Holy Ghost. Kinalan kita, isaw-saw kita luwat sa presensya sa Diyos. Kinalan sa aton, kinalan sa brand new heart. Lord, forgive me if I talk against my pastor. Lord, forgive me if I talk against my ladies, young people, and men's president. Lord, forgive me if I talk against some ministers of God's word. Lord, give me a clean heart. Have mercy upon me. Help me, Lord, na hindi kita mag-hold sa grudge. Hindi kita magtago sa mong lain buot, kagdumot. Magkasugod na mo, nga medwa ka, brother or sister, precious brother or sister, nga nag-jealous na sa imo. Or na-upset lang sa sabutang ang ginobra mo. Dason, gamatamat, dulay mo sin. Ang imo righteousness, gasimba ka nagalaga sa Ginoo, pero way kakabalo. Ang imo pagsimba ka righteousness mo sa panimawaan sa Diyos, kabaho. Because of your jealousy.
because of your envy, because of your hatred, because of your bitterness. Ga-worship ka lang. Antes nga, sweet-smelling worship. Gapanimaho ang sala sa imong kabuhi. Di mo na, nang ang prayer, why na gana mga muyo, why na gana mag-fasting, why na gana put witness, ako na, katuto man si mo, brad, no ka pala witness man si mo, ka pala pang muyo man si mo. So kung hindi ka na naamuaw, dasun, why naman, preaching revival, is ka na nung revival, nga wali, why ka kakatantod. Guro may ardi sa atong nga lawig, dahil nga, why mong mabatsagan ang presensya sa Diyos pareho sa unang nabatsagan mo. Pero sa una, kanami pa sa imo, maybe you have a form of godliness, but the power of God, wala nag-born sa imo, like the way you are used to be. So, gusto ko sabihin, magbali, magsimpaya, gadabdab, ganyan. Ganyan, wala na. There's something in your spirit, may ara da nga nagpatik-asi mo kasi nga naging unproductive ka. Ang soul, mapakita, ginaya kung may mga offenses da, pero ang offenses, ma-handle mo lang correctly. Kaya ang Diyos, remember this, God is our healer. Hindi lang sa healer sa lawas, healer of every transgression. So, by His stripes we are healed. He was bruised because of our iniquities. He was crushed because of our transgressions. Ang ginota healer sa tanan yung transgressions. Kung na-heal ka na, ang imo lawas, nag-strong, nag-healing, nag-strong ka kasi sa unang pagit. Example, sa way pa ko ma-heal last 2 weeks ago, sa ngapon, sa heart ko, grabe, mag-uso mo nito kaso, kagaluya ng matsyag ko, subong, ka-powerful sa akon, ka-strong sa akon. Bisa ka lang tayo reklamo sa lain pamatsyag nila ako. Praise the Lord. May ginabatsyag man, pero salamat si Diyos ka-strong. Kanami sa pamatsyag ko subong. Ginuhol ko sa Ginoo. Na-overcome ko ang sickness. The same example, sa si Apostle Paul, nalulod na barko ya, kundi nagkadto sa nagtutod sila, gikagat sa pag-amuhin ako, gikagat sa viper, manog. Ang instinct ya, pagkagat siya sa manog, ging pagkagat siya, ging kagat sabi, ging instinct ya, ging shake ya, dito sa kalayo, ang manog, dito yung dagdag, ging shake ya, kay dito mahulog ang manog. Ging shake ya sa fire, kaging dito yung dagdag. This morning, gimuntag himo nito, instinct. Shake the viper of bitterness. Itagdag nyo. The viper of jealousy, the viper of revenge, the viper of unfairness, nga nagkagat sa inyong flesh, sa inyong soul, sa inyong heart. I-shake it off to the fire. Sa kalayo sa pagdayaw sa Ginoo. Shake it to the fireplace. Ang kalayo lang ang makapatay sila. Kalayo sa pagdayaw sa Diyos. Kalayo sa papangamuyo sa Diyos. Kahit kalayo sa paginulsol, mga katulan. Kalayo sa paginulsol. The fire of repentance. Kaya the fire of our worship, halin sa rational call, sa repentance. Hindi ka mayo ka worship sa Diyos. Hindi ka magdaba-daba sa pag-worship sa Diyos. Kuway ka na ginulsol. Kuway ka repentance, mga katulan. Hindi mo na magit. No, siling papakutan mo lang, pamahimayuwal na was mo. Take it to Jesus, please, this morning. Isurrender sa Diyos. Kay His blood washes away all our sins. Si Lord Jesus lang ang come to the altar. Hindi mo pag-alaw nga ma-destroy mo ka lahat. Please, hindi ka na lang maging trophy sobel ka. Hindi ka na lang nga gabot ang forces of darkness. Si Nobel, trophy sobel. Kabakot siya sa una subong aral na sa tao. Hindi. Tungod sa hatred, tungod sa jealousy, tungod sa hindi. Hindi. Don't allow that, please. Kaya ang blood, kag-death ni Lord Jesus Christ sa Calvary, nag-cover still sa sala katanan. Sa sala sang body, soul, and spirit. Kaya si Lord Jesus Christ, magkakari, magkakwasang niya anak, ng mga blameless. We will come, His glorious church without spot and blemish. Last, may Bible illustration, gusto ko makuha niyo pag ito punto. Si King David, kanami nga king,
the man o after God's own heart, may tatlo sa kabata. Ang ngalan, isa si Amnon, ang isa si Tamar, kag ang isa si Absalom. Nga kagubuka po kayo, Absalom, bukya, kanaba, nga kanamik, ano siya. Ining tatlo kabata ya, mga tanan gusto binara, tanan kinalano lara, pero anong natawag nga si Amnon, ang last born pala, kay ligbon sa unod, nagkadto siya, nga napos niya, nga gingrape niya ang iyang half-sister, nga utod ni Absalom, nga si Tamar, gingrape niya. Nasun si King David, pagkapaluya na heartbroken din siya. Sa kaging correct yung point. Pero si Absalom, nga utod ni Tamar, di siya na-satisfied. Hindi satisfied. Sa una, Listay ko ni Pastor Yanson, so wala ko sa laog, okay lang yan po. Pwede ba sila satisfied? Tanan nga, Diyos mo siya palang ba? Kanan. Nga, si Padre nagatutulog na sa pinutik. Sabi, restricted na po. Hindi sila satisfied. Si Absalom hindi satisfied sa action ni King David. Nga nakabalos na. Nga, gusto ko big na revenge. Ma-revenge dito yan. Ako bala ma-pum siya, ako bala ma-judge siya. Gingalaw yung words sa iya heart against siya brother. Kag sa iya panimalay. He allowed the viper of revenge na mag-fill siya spirit. Kag yung nag-plot siya, nga mag-it even, mabalos dito. Ma-revenge dito yan, mabalos dito yan sa kay Amnon niya. Talang plot, tinuig, 2 years. Nga giulat siya, grabe no? Makapalos gid sila nga adunay plaw makapaos. 2 years mulat siya, nagplat siya sa kulinga. Kimanari, mapaparty ko sa balay, padala ko mo mga ano. Nga si Amnon pakatuwa to, sila yung kinilip. Nga, iya basta lang pakatuwa to. Birthday na tanan. Nag-wait kit siya sa Absalom sa pila ka tuig. Kaya ang i-heart na force and revenge sa spirit. Pila ka tuig, tasun, samtang nagka-party na, staksyonan niya, tawa niya. Amo ni magabano gani nga strike nga pa yun siya no. Siyam nom kaging painom na paubo kaging patay ang utod diya. King patay ang utod diya. Until nang yaw utod na patay gid. Ever since this morning, makuha mo man ang pinaka the best nga revenge nga pinakanami nga pagbalos sa enemy mo. Makaplan ka pag makaplot ka sa anong gusto mo nga pagpalos sa enemy mo. Pwede mo sa mabitay, pwede mo sa matuktok. Pwede mo sa panitan buhi. Para makapalos ka. Cloud, pwede man. Magamit mong imo dila daw. Automatic armalite, pwede mo. Ginaguba mo sa. Grabe buyayaw mo ka pakamalaot siya. Grabe nga doon. Ang pinaka-grabe nga mga pinaka-grabe nga weapon, dila. Mag-arak na na. Ito mo, igo pa buyan. Tumbagin. Grabe, mag-arak lang buyayaw kay pakamalaot. Pwede na. Ma-destroy mo siya, ma-kill mo siya. Pagwa mo sa church, ang tanang nga bigyan nga makuha mo si Mumay, nga may imagine mo. Pwede mo sa panitan buhay kag sausaw sa langgaw, kapatis, kag sa asin, igulat. But you will never be satisfied. Biskan ano nga vengeance, mga katura. Sabiskan ano nga tao, pag sabiskan ano nga chimpo. Kaya hambal ni Lord Jesus sila sa Diyos. Because the Lord said, vengeance is mine! Ang pagtimalos ako. It belongs to me, said the Lord. Nabilong na sa Diyos. Skanol mo kabalos? Mabalos ka? Mabalos ka? Ikaw lang Japon makakatu sa iobra mo nga bitayan, ikaw na ibitay. Tapos kay Haman, gahaman, nagduduma ko kaya, di si Padre Rico, si Haman, gahaman, para makapalo sa kay, Mordecai, po siyang ibitay. Sa baw mo nga, plano mo nga pagbalos, ikaw pa da matupa. Sa patibo nga butang mo, ikaw pa da malusot. Kung magbalos ka, you end up, ikaw man mismo ang biktima sa obra mo. This morning, kung gusto nyo gid makabalos, ano tunduan ka mo. The sweetest revenge is forgiveness. Gusto mong pabalos? Biskan
init sa imo, nami pagit sa kayo, pagit sa gaugtas ka mo. Nubis ka naman kung kanos siya namin, kasi Jacob, kalalain siya. Muna, forgive. Forgive. Abis ka naman, hindi mo, pray. I pray for them. Saan dito nga man sa akin, I pray for them. Lord, hindi gusto ma-destroy sila. Kung ano i-allow mo ang process, and the Lord, nagpamatin ako prayer, I'm happy nga wala sila na-destroy, kag the Lord has keep them, kaging allow si Diyos nga mag-agi sa process, nga makarealize sila sila mistake. Kay si Job, sangging judges ang apat ka friend, siling sa mga misjudgments siya, siling sa Ginoo. Pray for them. Agon patawaran ko sila. Kaya kung hindi ka mag-pray sila, ma-destroy sila mga. God has mercy on us this morning. Don't let anybody take your crown. Ang change, ang time wala nag-change sa butang. May arat na mo sa una, ko. Pagka-broken hearted ko. May mga meaning na nga, bali na nga. Sige lang nga, time will heal words. Ang time na yung makaayo siya sa inupilas siya. Sa words. Kung hindi na gani. Time does not heal words. Kung di kuya pag hindi ka magpatawad. Nothing but the blood of Jesus. Amo lang na makahil sa words ta. Makahil sa ating hurts, sa ating pains, sa words, is the blood of Jesus. Through repentance. Ang makahil sa ato, makasave sa ato, dugo lang ng Lord Jesus Christ. Hindi ka mapati sa butik. Sige lang, malipatang yun isa. Wait, manugi na. Pero hindi, unless na idalo mo na sa Diyos mo. Ara lang na daga palago, magabot ang time, may buwan na siya. Ibot ka lang, nano to si sister, nano to si brother, kaya may amo to siya. So, limit kay David, yung Lord sa pagkasalat. Lord, create me a clean heart, O God. It must be our prayer. Renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. And take not away thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. And uphold thy free spirit within me. Dapat amo niya ito prayer. Lord, we want to be ready when you come, Lord. We praise you. King Saul, sa nag-away na sila sa Pilistian, sa Mount Gilboa, he was wounded, nigo sa archer sa tiil. A words that comes from hell. Aman ang madumuking at abag Israel sa mga taga-abaga lang. Pwede sa tsansa, ang gihimo iya, kung kaya espada ya, kaging dito yung trust niya, kung maligong yung alya, wala pa siya pa napatay. Samtang gano'n siya, may nag-agi nga, niya, sinungalan mo, masyado, malakad. Niya, buligi ko, patya na lang ko, kay tiging kamatian mo sa malakad, ging patay sa, ging kwa ang iyang corona, ang kwa ang patayan. Si pagkapatay ni King Saul kay Jonathan, siling ni King David, pamatiin niyo pala. So, how the mighty are fallen. Nga ang mga strong na fall. Because the words of bitterness and jealousy para kay Saul. The beauty of Israel is laid upon the high places. How are the mighty fallen? Brothers, I don't want anybody na mag-take sa crown ko. Sa crown of righteousness, sa crown of life na kadlaw. Hindi ko sila, hindi ko magsugot nga may anybody nga magutod sa ulo ko para magkuha sa kaluwasan. Hindi. Please, I tell you this morning, whatever your disappointment is, whatever your pains, ano man kasakit nyo, wounded hearts nyo, mga ginatago nyo nga bitterness, hatred, grudges, whatever nga mga nagapasiprate nyo sa Diyos. This morning, turn it over to Jesus, please. Surrender to sa Lord Jesus. It's not worth to be offended if ang imo kalag at stake. It's not worth to get revenge to brothers and sisters. Imo kalag at stake. It's not worth to be jealous to somebody, to be unjust to somebody. Imo kalag at stake. It's not worth na mag-hold kita grudges, kag revenge. But it's worth to forgive. It is worth to forgive. Anything
nga ari sa Lord. Search your heart this morning. Lord, search my heart. If there be any wicked ways of rebellion, secret attitude, hatred, sins, jealousy, envy, nga sa imo, nga secret words that was sent from hell. Let us stand this morning. Let us bow our head to the Lord and worship Him. Lord, we love you. We magnify your name. Come to Jesus this morning, please. Jesus only can heal whatever aching you. Only Jesus the answer. Hallelujah. We love you, Jesus. We magnify your name. We bless your holy name. Let us come this morning. Hindi ko magpapaturan na ano po na asmo. Di po tulungan. Pag may kumakaabang mga gusto baik gusto. Ako mga ugat sa pito. Salamat sa mga mensahe this morning. Mag-request ko sa inyo, you should pray for me. Bagay doon ako sa mga nakay katulog. I feel so weak. And I was. Let us pray for this. Then, praise the Lord. As we worship, as we pray. Thank you, Lord Jesus. We sing this song as we pray. So sing it softly, please. Bell, please come in. Lord God Almighty, we magnify. Lord, we love you. You are faithful. Magnify your name. Praise Jesus. Let's believe the word of the Lord this morning. That He was crushed because of our transgressions. He was pierced because of our iniquities. And by His stripes we are healed. By the stripes of Jesus we are healed. Oh, by the blood of Jesus, by the stripes of Jesus, by the blood and the stripes of Jesus, we claim the healing of our soul this morning, that we shall heal and see the sick, and we shall recover, and we shall recover, we shall heal and see the sick, and we shall recover. And the prayer of faith shall save the sick, Lord, and we have seen, he shall be forgiven him, he shall be well.
mercy, there's grace, Lord. In the fold of your grace, there's mercy, there's healing. Every wounds, every transgressions, you are the healer. You are our healer of our pains, of our sufferings, of our sicknesses. We come bow